i-discuss natin yung isang question ng isang follower natin. Ano ba raw yung mga tips na pwede kong ibigay sa newly joining na crew papunta sa crude oil tanker? So ang unang-una kung gustong malaman mo, bawal gumamit ng cellphone or electronic devices dito sa tanker. Isa yan sa pagkakaiba natin sa ibang mga klase ng barko. So very specific tayo pagdating sa safety. Unang-una dapat ang safety. And paggamit ng cellphone, bawal yan. Paggamit ng kahit anong mga electronics kasi pwedeng mag-cause ng explosion dito sa oil tanker. Okay? Next, isa-isayin natin ha. Hiningi ko yung advice ng kaibigan ko na si John. Tulungan ako dito. I-discuss namin yung mga pwedeng idagdag ko dito sa video na to. May familiarization kayo on board. Makinig kayo ng mabuti sa familiarization. So may mga safety yan na sasabihin yung inyong officer. Dapat nandito palagi ang inyong notebook, nandito palagi ang inyong ballpen para sulat. Lahat ng sinasabi niya kailangan ma-take down note nyo. Okay? Tuloy tayo. Mag-report ka unang-una pagkasampa mo ng barko kay master at kay chief officer. Dahil kailangan mo makapagbigay ng magandang impression, ng magandang respeto sa kanila. Next, huwag mo kakalimutan na ma-accomplish yung iyong TRB, Training Record Book, and yung daily journal mo. Kung maaari, sa mga first stages mo na sa barko ka, magawa mo na yan para hindi ka mahirapan maghabol. Bandang huli mo yung mga basic seamanship techniques, basic navigation techniques, para mga basic knots, para pagdating mo dito, hindi ka na doon ka palang mag-aaral. Mga clavage, mga bowline, di ba, mga ganyan. Mga different tools para pag pinahanap ka nila ng wrenches, alam mo kung anong itsura ng wrench. Kung una mong gagawin, mag-aral ng SMS, mag-aral ng mga checklist. Dapat pag-aralan mo yung mga manuals. Kasi hindi lahat matatandaan mo, hindi lahat ng tatanungin mong tao alam yung tungkol dun sa tinatanong mo. So kailangan hanapin mo saan yung mga manuals para ikaw mismo pag-aralan mo ng mabuti. Okay? And lastly, sa values, kailangan maging humble. Be humble palagi. Isipin mo palagi, ikaw yung pinaka mababa sa barko. Laging makikinig, open-minded. Lagi kang merong napakahabang pasensya. Kasi as a cadet, susubukin ng iyong pasensya. So dapat mong abaan ng iyong pasensya. Ha? So kung meron man ako nakalimutan, pwede ko na lang idagdag sa comment, pero sana itong video na to makatulong sa inyo ng mga bagong sasampa sa barko